aming Panginoon, na patuloy yung pag-iingat mo ay laging sumunod sa kanilang buhay, ganun din sa kanilang buong pamilya at sa lahat, Panginoon, na naka-join ngayon. Dalangin namin sa mga susunod na panahon, sila naman, Panginoon, yung mag-share ng iyong kabutihan at patuloy sa mga narinig namin. Siniselyuhan po namin ito ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu Santo, at maging kalakasan po namin ito. Salamat, Panginoon. Patuloy, ikaw yung Diyos na magpala sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Ama, sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sa oras pong ito, ibibigay ko muna po yung gawain sa ating senior pastor, Pastor Alex po. Amen, amen. Sa mabiyayang madaling araw po sa lahat sa atin dito ngayon sa ginagana po natin sa loob ng platform ng Zoom. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang madaling araw na susumikap na gumising para manalangin. Pang-anim na taon na po natin ito at 17 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Salamat sa 15 na maaga naka-join at yung iba habol na mamaya sa ating platform ng Zoom. Salamat din po sa ating mga tigapanguna dahil sa tayo ay kanilang pinapaintulutan na gamitin ang social media sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Naka-FB live streaming na po tayo ngayon. Amen. At yung mga mapakinig nito ay dalangin natin na mabago din ang kanilang buhay at maituon nilang kanilang puso sa Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. May 24 na po ngayon, 2021 at 2026. Hallelujah. At napaganda po ng topic natin ngayon, The Beautiful Life of Noah. At ang tema na sasagutin natin, How was Noah's life beautiful in the eyes of God? At yan ay magtuturo sa atin ngayon ng mabuting aral at pagkaunawa kung paano tayo sumunod sa naisin ng Diyos. At ang gagamitin po ang tigapagayan ng salita ng Diyos ngayon ay nasa Jensen po siya, ating pastora. Sa lugar na yon, walang iba kundi si Pastor Sandra. Nak, your turn. Nakamute, Nak. Okay. Purihin ng Diyos ng magandang umaga po sa lahat, lalo sa buhay po ni Bishop Ross at Mami Glo, kasama ang ating senior pastor Alex at Pastora Bing, kasama si Pastor Jet ng pamilya. Latong tigit sa ating mga kapastoran na nandirito, maraming salamat po sa pagising sa umaga, pagpalain po yung Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-aaralan kahit man ako excited at kinakabahan. Hallelujah. Kaya po, babasahin ko na po ang ating teksto. Ito po ay nakasulat sa Tagalog. Mababasa po ito sa Genesis chapter 6 verses 8 to 22, chapter 8 verses 6 to 16. Pisaan ko na po. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Kalugod-lugod si Noe. Si Noe, ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japheth. Verse 11, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayan na nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pinagawa ng malaking barko si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ng lahat ng tao sa daigdig. Umabot sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ang daigdig. Hallelujah. Verse 14, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Verse 15,
Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko. Lagyan mo ng pinto sa tagiliran. Verse 17, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipo lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Amen. Isama mo ang iyong anak, iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila. Pumasok kayo sa barko at magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Verse 20, magsakay ka rin ng tig-isang pare sa bawat uri nila ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Verse 21, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Verse 22, at ginawa ni Noe lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Genesis chapter 8, 6-16, verse 6, pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Verse 8, pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tignan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig, hindi nakapaglapag ang kalapati at kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. At pagkatapos ay muli niya, verse 11, pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng ulibo. Kaya't natiyak ni Noe na katina ang tubig. At nagpalipas ng 7 araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati, hindi na ito nagbalik. Verse 13, noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natuyo na ang lupa. Verse 14, nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ang iyong asawa, mga anak at mantunugan. Tayo po yung muko at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po Diyos sa pagkakataong ito na muli Lord maihayag ang salita sa kalagitnaan namin. Hayaan mo Lord na ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming buhay ay handa Lord God na makinig. Kaya Panginoon, anuman ang nakita mong balakid ang mga bagay na hindi mo kinalulugdan o Diyos, marapati mo Panginoon na muli kami maging malinis at makaharap sa iyong kabanalan Panginoon. Salamat po dahil laang kang magpatawad, laang kang maglinis at laang ka Panginoon. Lagi na kami samahan. Kaya sa oras na to, sa iyo ko tinataas ang gawain ito. Sa iyo ko tinataas at inaangkin ko na, O Diyos, na Panginoon, kami Panginoon ay matututo. Kami Panginoon ay sasamahan mo at pararanas mo ulit sa amin, O Diyos, ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo sa umagang ito. Kaya Panginoon, maitaas ka at hayaan mo yung banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin, sa bawat isang nandito, Panginoon. At itong salita mong magrema sa aming mga puso, mag-ukit, Panginoon, at magturo sa amin. Kaya sa iyo, lahat ng papuri, O Diyos, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagtaas ko, Panginoon, ay sa iyo lamang. Father God in heaven, salamat po. Banal na Espiritu, salamat. Jesus Christ, salamat sa lahat ng ito. Sa iyo lamang lahat na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoon Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God.
Opo, ang hirap pala pag tahimik yung lahat. Kinakabahan ako. Hallelujah. Ako ba'y walang sounds? O talagang wala pa akong marinig? Meron po. Okay po, meron po. Sige po, akala ko po may technical error. Ang ating po pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol sa buhay ni Noe. Bibigyan ko lang po kayo ng idea na itong preaching na to, sermon nito ay naisulat pa noong 2018 pero ngayon lang po siya ma-preach. Hallelujah. Bakit ko sinishare sa inyo? Napakaganda kasi the Word of God itself, ano siya hindi bound ng time. Amen? Kahit matagal na, pero pag panahon niya ng ituro, alam na natin na gagawa ang Diyos. Kaya ano nga ba ang gustong ipahiwatig sa atin sa umagang ito? Ang dami natin pinagdaanan the past few months, ang daming naging problema, bawat isa. Nakita natin yung mga pagsubok ng ating mga kapatiran, personal natin mga challenges, ang dami, ministry natin, nagkakaroon tayo ng mga challenges. Amen po ba? Pero sa umagang ito, the Lord wants to remind us about the beautiful life of Noah. Amen? Ngayon may tanong po ako, maganda ba ang buhay mo? Sige po, itaas yung kamay niyo kung magandang buhay niyo. Amen. Amen. Kaya nga po sa binasa natin, pag titignan mo, pinagawa ng Diyos lahat na ito kay Noah. Pero ang title natin is The Beautiful Life of Noah. Kaya ang tema po natin, how beautiful was the life of Noah in the eyes of God. Amen. Paano naging maganda, naging mabuti, naging kainam-inam ang buhay ni Noah sa harap ng Diyos. Amen. Kaya po, hindi ko na patatagalin. Number 1, ang buhay po kasi ni Noah, point number 1, Noah was saved by grace. Amen. Ang isang buhay na maganda, kapatid, wala nang iba kundi ang buhay na saved by grace. Ang buhay sa Tagalog ay, ikaw ay, nalimutan ko Tagalog ng save, ano nga po? Amen? Ano nga po? Nailigtas. Amen? Yun ang ngayon nakita natin, di ba sabi nga po sa verse 8, but Noah found favor in the eyes of God. Ang isang buhay na maganda, kapatid, yung nakita ka, alam mo, nakakuha ka ng magandang pabor sa harapan ng Diyos. At anong pinakamagandang pabor? Naligtas ka, naligtas ako, naligtas tayo. Yun po, ang buhay na hindi naligtas, kapatid, ay hindi magandang buhay. Alam natin yun. Kaya nga tayo, when we share the gospel, anong una nating sinasabi? Gusto mo ba ng isang magandang buhay? Isa lang ang sagot, si Jesus. Amen? Wala na pong, kahit gaano ka kayamat, gaano ka galing, gaano ka katalino, pag hindi ka ligtas, kapatid, hindi ka saved by the grace of God, hindi maganda ang buhay mo. Pasintabi na lang po sa ayaw maniwala. Pero yun po isang katotohanan. Naging maganda ang buhay ni Noah because God, ano sabi sa verse 8? Now Noah found favor in the eyes of God. Sa dami ng masasama, nakita ng Diyos, at nung nakita siya ng Diyos, nakakuha siya ng malaking pabor. At anong ginawa sa kanya? Niligtas siya at ang buong sambayanan niya. Kaya ngayon, pinagdadaanan mo, sinasabi mo, Lord, bakit ganito lang? Bakit ganito nangyayari? Ba't hanggang ngayon dito lang ako? Kapatid, pagligtas ka, maganda ang buhay mo. Amen? Kaya nga lagi mo sasabihin, salamat sa Diyos at napakaganda ng buhay ko. Amen? Maganda po ang buhay natin. Kung hindi po tayo nailigtas, saan kaya tayo? Amen? Kung hindi nakakita ng pabor si Noah, kasama din siya. Malamang. Amen po ba? Pero kita mo, nung niligtas tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng magandang buhay. At hindi lang tayo, sinama ang buong sambayanan natin. Amen? Kaya napakasarap po. Ano pang sabi din? When the world gone wrong, Noah found favor in the eyes. Sa mundong ito na napakalupit na nakita mo, kahit sa Pilipinas na napakaliit, napakapangit ng politics natin, napakapangit ng gobyerno natin. But every day, God is saving us. Regardless kung saan ka, Duterte ka man, BBM ka po. So matutal, tayo ang umaani.
Amen? Imagine mo nung tinaas ang gasolina, ngayon wala ng gera, nakapako sa 80. Sinong pinapayaman nila? Pag titignan mo, Lord, bakit walang aksyon ng gobyerno? Amen po. Pero kita mo kapatid, because we found favor in the Lord of God, lahat ng kapatid, lahat ng pastor may sasakyan, may panggas araw-araw. That is favor from the Lord. Na kahit pangit na pangit, nakikita mo ang pangit talaga ng kalakaran sa politika natin. Pero salamat sa Diyos, may kinakain tayo araw-araw at sapat pa ang araw-araw. Amen? Sino dito ang hindi kumain sa restaurant ngayong buwan? O di ba nakikita ko lagi ang sasarap. Yung mga pictures nyo, pag may birthday, nasa Chowking, di ba you see, na kahit gano'ng kapangit ang ekonomiya ng Pilipinas, yung pabor na nasa atin, andun pa. Amen po ba? Kaya nga po, a beautiful life is a life saved by God. Tatandaan natin yan. Ang buhay na maganda, kapatid, ay saved by grace. Amen. Ay isang buhay na niligtas ng Diyos. Kaya nga sabi sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Amen. Kaya nga lagi natin sasabihin at lagi tayong magpuri sa Panginoon dahil sa buhay na ito na napakaganda, hindi dahil sa gawa natin, dahil sa Kanya. Amen po ba? It is God's unmerited favor that we are saved. Sobrang pag-ibig niya sa iyo. Araw-araw, alam niyo po, when I was praying kanina, Lord, sabi ko sa kanya, Lord, salamat. Dahil sa panahon na nangihina ako, sa panahon na nalulungkot ako, you are always saving me. Yun ang isang napakagandang buhay. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, hindi tayo immune sa lahat ng pangit sa mundo. Amen? Hindi tayo immune sa lahat ng atake. Kahit nga tayo nagkakasakitan tayo di po ba, kapatid sa kapatid, nagkakasakitan tayo. Amen? Hindi nakakapagsalita tayo hindi maganda sa kapwa natin, nakakapanakit tayo. Pero salamat sa Diyos sa biyaya niya, na araw-araw binabago ang puso natin. Kaya nga, kung ikaw nakapanakit ka ng damdamin sa oras na ito, kung ikaw ay nakagawa na isang bagay, kung wala kang nararanasan, alam mo yun, hindi ka man lang nakonsensya, hindi ka man lang naantig ang puso mo, kapatid. Di po ba? Sabihin mo sa Panginoon sa oras na, Lord, save me by your grace. Dahil hindi ako dapat ganun. Amen. Dahil ang buhay na maganda, kapatid, ay laging sinisave yan ng grasya ng Panginoon. Amen. Kaya nga, yung testimony ni Sister Noemi kanina na nakakaramdam siya ng pangingina. Pero bakit nandito siya? Because she is saved by the grace of God. Ganun kaganda ang buhay natin, kapatid. Wala nang hihigit pa sa buhay. Alam mo yung minsan tayo, ang dami nating nakikita ang needs natin, lalo ngayon sa church, yung needs na narinig ko lagi yung needs natin sa church, tatandaan natin. God will bless us. Bakit? God will give us favor always. God is our Jehovah Jireh. Bakit? Maganda kasi buhay natin. Maganda ang buhay natin. Therefore, ang buhay na maganda ay buhay na pinagpala. Amen po ba? Kaya lagi nating mararanasan yung pabor at pabor ng Diyos sa buhay natin. Amen. Once again po, para bigyan diin ang ating point number 1, paano naging maganda ang buhay ni Noah sa harapan ng Diyos na he was saved by God. Kaya sa panahon na to, kung ikaw pa kapatid, no, tayo saved na tayo eh. Amen. Pero araw-araw meron tayong mga nararanasang bagay. Tatandaan mo lang. Ginawa na ng Diyos sa buhay mo noon, gagawin niya ulit ngayon. Kung last 10 years, alam niyo po, testimony ko lang, kasi naririnig ko yung mga prayers natin and everything. Back in 2012, graduation namin. Yung graduation namin dun pa sa malaking gym eh. Alam mo yung dating SM ba, Pastor? Nag-rent, di po ba? Social po kami yung batch namin. Talang umupa po si Bishop. So, ang laki ng need that time. Alam mo, di kinaya ng faith ko. Sabi ko, paano mababayaran to? Amen? Tapos ang sabi pa ni Bishop, kakain pa tayo sa restaurant, di na problema ako. Paano mangyayari ito? Pero naganap.
Amen? Naganap, kapatid. Amen. Kaya kung naganap yan noon, meron kasi nagsabi sa akin, isang pastor, praise God sa buhay niya. Sabi ko, Pastora, pag-pray mo nga, kasi nung time ng March, talagang ang dami-daming needs ni Angel. May panahon, may araw na manghihingi siya ng 3,000, 4,000, 5,000. Alam mo yun, parang kala, dahil sa dami ng kanyang mga bayaran, graduating nga. Alam mo, sabi ko, pag-pray mo nga, kako malapit ang graduation na yun, ang dami-dami namin kailangan isettle. Alam mo, sabi niya sa akin, kung provide ng Lord ang nursery, kinder, grade 1, grade 2, hanggang third year niya, ano pa kaya ang fourth year niya? Amen. Hallelujah. Amen. Kung nag-provide ang Diyos last year, hindi ba magpo-provide ang Diyos sa ika-25th? Amen. Kung hindi magbibigay ang iba, kung ang iba, di, kasi normal po yan eh. Ganun ang sakit pag marami na. Nag-aantayan na lang. Amen. Pero alam mo po, kahit magsara, sabi nga ng Panginoong Hesus, kung walang pupuri sa Kanya, kahit bato magpupuri sa Kanya. Amen. Ganun. So, ibig sabihin, kung i-withhold mo yung blessing, God will open doors. Open the windows, open the floodgates of heaven. Bakit? Kasi kailangan pagpalain tayo. Bakit? Dahil maganda ang buhay natin. Amen. Nasa atin na po ang pabor ng Diyos. Amen. Kaya, alam mo, pinaalala ng Lord to. Sabi ko, kung hindi kinaya ng faith ko nun, normal sa inyo kung hindi nyo na. Pero ako, nananampalataya ako na God will provide on June 21. Pinaranas niya na yan eh. Ano pa ba ang hindi natin naranas? Di po ba? Kahit nga nung last time na reinstall ako, di ba? Busog hanggang likod. Amen. God has provided. Kaya wag po tayong panghinaan. Dahil sa June 21, alam ko, ang ticket ko po is 22, pero nananampalataya ako that Lord will provide for me. Makakarating ako ng 21. Hallelujah. Kaya nga po, be reminded today na ang buhay mo po ay maganda. At paganda ng paganda sa harapan ng Diyos. Bakit? Because you found favor in the eyes of God. Amen? Tatandaan mo yan. You have found favor in the eyes of God. Pag ikaw nalilito, pag ikaw nagdududa, sasabihin mo, hindi, teka lang. God, ano ang sabi? Gayahin mo yung sinabi sa verse 8. Sabihin mo lagi, and Sandra found favor in the eyes of God. Huwag mong kakalimutan. Ang pabor ng Diyos ay nasa sayo. Point number 2. How beautiful was the life of Noah. Ito po yung pinakamaganda. Noah was committed to obedience. Ang buhay pala, alam niyo po, nung ito, ni-recap ko, ni-revise ko, talagang tinatamaan ang puso ko. Noah was committed to obedience. Ang sabi sa verse 22, and he knew beforehand that Noah will have the heart to follow his instruction. Amen? So, ang isang magandang buhay pala, isang beautiful life, hindi lang dahil na saved by grace. Ang kasunod pala is obedience. Amen? Noah was committed to obedience. At hindi po ito half obedience, ha? Di ba, mayroong numusunod, pero nagre-reklamo. May nagsusunod, pero ang pusa hindi sumusunod. Amen? May sumusunod sa harapan, okay, sa likod, hindi. Amen? Maraming klaseng pagsunod. Pero itong gustong pagsunod ng Diyos, kung bakit naging maganda ang paningin ng Diyos sa buhay ni Noah, kasi si Noah pala, he was committed to obedience. Imagine mo, just imagine Noah did everything exactly. Dito pala nagmula yung preaching ko na follow what God has exactly commanded you. Ito pala yung nanay niya. Kasi Noah did everything exactly as God has commanded him. Amen. Ginawa niya talaga. Kapatid, imagine mo, bawat sukat, punto sa punto, may metro na kaya siya noon, may meter stick na kaya siya noon.
Kapatid, ano man ang ginagamit niya, pero hindi naging hadlang sa kanya magbuhat ng ganito. And God was really specific. Ito yung kahoy para dito, ito yung kahoy para doon. Hindi ko na isa-isahin, pero nung babasahin mo, grabe si Lord, di ba? Na imagine mo, bawat, nakita natin si Lord, di ba? Sa numbers kung paano siya mag-instruction, very detailed, eksakto, punto sa punto. At anong ginawa ni Noah? Sinunod niya talaga. Hindi siya nagsabi, Lord, pwedeng bawasan natin. Lord, pwede ba dalawang palapag na lang? O hindi siya nakipag-argue sa Diyos na sabihin, Lord, bawasan ko naman yung wag ko nang dalahin ng mga aso. Maingay. Okay, may unggoy, Lord. Hindi. There was no argument. Amen? Sinunod niya lahat. Ang sabi, every instruction was followed. Even the minute details was done accurately. Imagine mo, pati yung pandikit, ito yung gagamitin mo. Kapatid, nakakahanga ang buhay. Kaya doon alam mo na-realize ko, kaya pala ako nakagawa ng preaching no, follow exactly what God. Kasi po, nung binasa ko to, nakita ko yung notes ko. Alam mo ang tanong ko, Lord, what have I done? Bakit nag-fail ako sa ministry? At ito nga po ang revelation sa akin. Si Noah at si Moses. Si Moses, nung pinag-aralan natin, di ba, gumagawa siya, pero nagmamaktol siya. Gumagawa siya, pero ang sabi sa kanya, hampas mo ang baston. Isang beses, ang ginawa niya, 2. Hindi siya sinabihan ng Diyos na pagalitan mo, pero pinagalitan niya. Amen. So anong point ko po? Sa buhay natin itong kapatid, magiging maganda lang ang buhay natin sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. We can pretend, pero sa harapan ng Diyos hindi. Magiging maganda lang if you follow exactly what God has commanded. Kung ano yung inuutos sa'yo ng Diyos, alam mo yun eh. Kasi God is very specific. Kung bakit minsan nakakaranas pala tayo ng failures, because we miss something. Mas nanahan tayo sa sarili natin more than sa Diyos. Amen? Kaya nga kung sa panahon nito, may pinapagawa ang Diyos, hindi ako naniniwala na si Bishop Line gusto niya doon. Gusto niya malaki ang celebration. No. Hindi ako naniniwala na ito lang ang gusto ni Pastor Alex o Pastor Jay, kailangan malaki ang celebration. It came from the Lord. The revelation, it came from the Lord. Eh bakit mo gustuhin gumastos ng malaki at mag-invite ng 1,000? Alam mo, sakit sa ulo yun. Tama po ba? Dahil alam nila, kagaya din ng pagsunod nila sa pagtawag ng Diyos sa kanila, alam din nila kung anong pinapagawa ng Diyos sa kanila. Amen. Kasi sa normal na tao, sasabihin mo na kung yung nga lang 50 na pakakainin mo pag birthday mo, di ba? Malaking handaan na. So, ba't ka papasok sa 1,000 sa pupuno ng gym kung hindi yun inutos ng Lord sa'yo? Pero bakit nananampalataya ang bishop, ang Pastor Alex, ang Pastor J at lahat ng council? Bakit? Kasi alam nilang inuutos. Kung hindi mo iniisip ngayon at wala pa yung revelation sa'yo, I pray that right now you will receive the same revelation. It did not come from men, but it came from God. At nakita natin sa buhay ni Noe. Hindi po madali sa ating mga leaders. Bakit po? Kasi alam din naman nila kung gano'ng kahirap. Pero dahil gusto nilang sumunod exactly what God has instructed them, kaya nila pinapaganap. Amen? Anong pipiliin mo, kapatid? Ikaw yung hindi makakasakay sa barko o isa ka sa makakasakay sa barko? Amen? Kaya nga po doon, nung bata-bata pa tayo, no, naiintindihan ko, nung bata-bata pa tayo, ang dami nating, pero kung hindi ka na bata, huwag ka na magtanong. Ang mga bata sa atin, magtatanong pa yan eh. Eh bakit ganito o bakit ganyan? Pero kung lumalakad ka na
sa harapan ng Panginoong Diyos, kailangan wala ka ng pusong, alam mo yun, puso na mapagtanong pa. Bakit? Kasi you would receive the same revelation from the Lord. Amen po ba? Hindi pwede si Bishop Ross lang ang kakausapin ng Diyos. Siya magpapaganap, pero eventually we will receive the revelation. We will agree with the revelation. But hindi ka nag-agree, malamang kapatid, yung puso mo hindi sumusunod fully to the Lord. Amen? Kasi ang sabi dito, Noah was committed to obedience. Kaya nga nire-relate ko to una sa sarili ko, Lord, why did I fail? Because I did not do exactly what God has commanded me. So binalikan ko isa-isa ang buhay ko. Alam mo ang sagot? God sustained me all those years. Yung pinakasagot pala nun, umalis ako sa POF. Ganun lang kasimple. Bakit? Hindi, wala naman ako instruction eh. Pero ginawa ko. Amen? Pero dahil may calling ako, God sustained me. Bakit? Kasi ganun ng Diyos eh. But, you see, you will not get the fullness of the blessing. Amen. Amen? If you want the fullness of the blessing, kapatid, you do exactly what God has instructed you. Ganun lang eh. Minsan sasabihin ng maraming pastor dahil nga no, ngayong mga panahon na to, parang pag ikaw ay nagpipreach about obedience, tatamaan ka ng mga salitang, hindi, grace yan kapatid, grace and obedience, it comes together. Hindi pwedeng always grace. It will not balance everything. May gagawin at may gagawin tayo. Amen po ba? So, ang ganda. No, nung ako, ni-revise ko to, talagang andun pa rin, Lord. Kaya sabi ko, in my second chance, Panginoon, let me do exactly what you want me to do. Kaya doon na buhay ang courage sa puso ko na hindi na ako yung dating Pastor Sandra na hindi marunong mag-antay. Alam mo, hindi marunong makinig. Kaya salamat sa Panginoon sa salita niya. Salamat sa revelation niya. Kaya I encourage everyone, magkaisa tayo. Amen po ba? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero alam ko na ito yung kalooban ng Diyos. Kasi babalik ko po yung pinakapunto. Alam niyo yung sinabi ko sa inyo about kay Bishop na na-receive niya yun? Hindi po pwedeng hindi galing sa Diyos yung kapatid. Hindi. Napaka-imposible po. Hindi yung plano lang ni Bishop, hindi lang yung plano ni Pastor Alex, hindi lang yung plano ni Pastor Jay. Every activity na meron tayo, galing sa Diyos yan. They are just the receipt. Alam mo, hindi galing actually sa akin yun eh. Wala yan dun sa manifesto ko. Wala yan sa mga bagay na iniisip ko kaninang umaga nung nagpipray ako. Bakit? You see, God is really speaking to us through me. Hallelujah. Hindi galing sa akin yun. Ngayon lang na-receive ko yun. Samangha ako sa Diyos. See? Kung meron pa sa atin, kapatid, na we don't have the same revelation as Bishop, as Pastor Alice, Pastor Jay, na hindi natin kayang abutin o maka-inline man lang sa bagay na ganyan, sa bagay na nilalakaran nila, sa bagay na tinatayuan nila, magduda na tayo. Baka hindi tayo fully committed to obedience. Hindi kasi tayo pwedeng dalahin ng alam nyo, isang bagay lang dahil mga pastor naman tayo. Gagawa ka ba ng sarili mong plano na hindi galing sa Diyos? Alam natin, hindi tayo sasamahan. Amen? Ang hirap kaya nun. Kaya yun ay isang bagay na dapat natin. Kung ano man yung commitment natin sa harapan ng Diyos para sa gawain to na malaki, right now, God is reminding us, be committed to obedience. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo. Kung hindi ka, kung alam mo, kapatid, kung sasabihin mo, wala namang pangungusap ang Lord sa akin na magbigay ako. Hallelujah. Hindi po yun. Kakain ka eh. Pwede ba? Diba? Ibig sabihin, wala ang revelation sa'yo.
At napakasakit nun, no? Ngayon pa lang iniisip ko na hindi ka man lang sinama sa GC ni Lord. Hallelujah. I mean, di ba? Parang gumawa ng group chat si Lord. Oh, okay, ito ang gagawin nyo. Inuna sa GC si Bishop, sinunod si Pastor R, sinunod si Pastor D, sinunod ibang pastor. Tapos ikaw hindi ka na-inform. Ang sakit nun. Ayun na, dapat ma-inform tayo. Again, hallelujah. Noah was committed to obedience. Magkaisa tayo. Amen? Handa ba ang bawat isa na magkaisa? Amen. Kasi alam niyo po, kung susunod tayo, sumunod tayo ng buong-buo. Kaya nga sabi, nung noon naririnig ko, which is very true. Ako naging head pastor din naman ako dun sa dating church na, kung magbibigay ka, magbigay ka. Kung hindi, huwag ka na lang magsalita. Kasi sinasaktan mo lang ang damdamin ng, which is very, ako, ranas na ranas ko yan. Which is, kahit ako, di ba sabi nga kung magbibigay ka, ibigay ng kanan mo, huwag sabihin ng kaliwa mo, pero minsan nasasabi mo, bakit just to inform other people? Ito, testimony otherwise. Amen? Alam mo po, hindi ako makaalis sa point number 2, ayun ko bakit. Again, hallelujah. God, alam mo, napakabuti ng Diyos. God is saving us right now. Saving us by grace. Kasi kung hindi pa maayos ang puso natin right now, ang sabi ng Lord, be committed to obedience. Full obedience, not half. Amen. Kasi pag full obedience mo, kapatid, hindi lang sa giving, sa lahat ng, hindi ka kasi pwedeng full ka sa gawain, pero hindi ka full sa giving. Sasabihin mo, hindi, gumagawa naman ako. Alam mo yung pagsabi sa giving kasi, hindi po to siya nagdi-determine ng amount. Amen? Amen. Hindi mo palakihan eh. Kahit nga pinakamaliit ka, pero kung iyon ang pinaka-full mo, obedience mo, grabe kapatid. Napakaganda mo sa harapan ng Diyos. Amen? Alam mo yung revelation na to, na hindi ka lang pwedeng puro ka sa gawain, gumagalaw ka, pero wala ka sa giving, parang hindi ata siya complete. It must to go both ways. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, be committed to obedience. Amen. Hallelujah. Kaya babasahin po ang ating teksto sa verse 2. 1 Samuel chapter 15 verse 22. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat of the rams. Pag titignan mo dito, kataliwa siya dun sa sinabi ko. Pero alam mo kapatid, pag in obedience ka talaga, hindi ka pwedeng hindi magbigay. Wala pang tapat na naglilingkod tapat sa pagsunod na hindi marunong magbigay. Amen? Hindi mo pwedeng mahalin si Pastor Alex, mahalin si Pastor J, mahalin si Bishop kung hindi ka nagbibigay sa kanila. Bakit? Kasi alam mo na yung pagpapala na meron ka, actually, dahil sa kanila. Amen po ba? Sino nagpipray sa'yo? Sila. Amen? Kaya nga, every time may blessing ka, you have to share kasi tithes mo yan, hindi lang sa Diyos, tithes mo rin yan sa kanila eh. Bakit? Kasi pinagpipray ka ng mga yan. Amen? Kaya nga po, bakit ako napako sa giving? Hallelujah. Hindi ako makapunta sa point number 3. Sige, tapusin natin to. Hindi ko alam kung sino kinakausap ng Diyos sa inyo about giving. Hallelujah. Pero ito na sasabihin ko, kapatid. Ang pusong nagmamahal ay pusong mapagbigay. Ganun lang kasi. Amen. Kung hindi ka pa nagbibigay, kapatid, hindi pa buo ang pag-ibig mo sa Diyos. Masakit, pero yan ang katotohanan. Amen. Kunyari, sabihin mo, mahal ko ang Nusuelo family, mahal ko si Pastor Alex, mahal ko. Kapatid, namumblema ngayon. Mabuo. Kung mahal mo, tumulong ka. Sa abot na makakaya mo. Ipagpipray ko na lang po, kapatid.
Yan na yung sinasabi. Alam mo, lagi ko ito sinasabi. Huwag kang magsasabi ng God bless you nung hindi ka nag-aabot. Dahil kaya ka dinala ng Diyos sa buhay ng isang tao para maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Mararanasan niya yan through your giving. Amen? Sasabihin ni God, alam mo ako nahihiya magsabi niya, alam mo, mahal ka ng Diyos nang hindi ko man lang maabutan ng pangkain o hindi ko man lang mapainom ng, bakit? Kasi tayong minahal ng Diyos, tayo po ang totoong magpaparanas ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Kaya, ang pagsunod at ang pagbibigay, aminin natin hindi, i-deny natin hindi, it comes together. Mag-asawa po yan. Hallelujah. At diyan po natatapos ang ating point number 2. Punta na po tayo sa point number 3. Kaya kung ikaw ay kinakausap ng Diyos tungkol sa pagbibigay, kapatid, this is your time. Be saved by the grace of God. At lumapit ka sa harapan ng Diyos. Pray, Lord, make me able to give the best so I can fully obey you. Hallelujah. Point number 3, paano naging beautiful sa mata ng Diyos si Noah? Noah walk with unwavering faith. Amen. Verse 6 to 16, mahaba po ito. So isummarize ko na lang, 40 days of hard rain. Amen. Malakas na ulan, 40 days. 150 days on top of flood waters, nakalutang sa baha. At hindi po to simpleng baha. Mas mataas pa po to sa mga baha ha? Bundok. 2.5 months on top of Mount Ararat. 40 days of waiting. Then another 7 days. Then another 7 days. At last, 2 months. Nakalabas sila. Excruciating po na nasa barko ka nakalutang. Amen? Kaya nga po sa eroplano, pag nasa eroplano ka ng 10, 12 hours, talagang napakasakit na sa katawan. How much more na ilang taon to? Halos 1 taon, nasa barko sila. Excruciating, mahirap po. It might tested their patience. I-relate ko po sa inyo yung Noah walk with unwavering faith. Ibabalik ko ulit yung kwento ko kanina. 2012 graduation. Di ba? Ang laki ng bayaran nung doon sa sa gym. Nag-waver ang faith ko. Di ba sabi ko, Lord, paano to? Amen. Kasi batang-bata pa ako, mga 3 years old pa lang ako sa harapan ng Diyos. Hindi ko kinaya. See? Unwavering faith dapat meron tayo. Amen. Hindi lang faith lang. Kundi, may faith ako that time, kaya lang nagwi-waver. Hindi ganun. Kaya nga, ang ganda ng ating banner yung unwavering faith. Unwavering, kapatid. Ngayon, kung nagwi-waver ang faith natin, paano mararaos yan? Kapatid, hindi lang sa palagay ko ha. Hindi lang sa palagay ko. I believe, hindi lang tayo makakaraos. Mananagana pa tayo sa June 20. Amen? Alam niyo po, ang hirap ng pinagdaanan ni Noah, but he did not waver. Sa loob ng barko, isipin mo, no, di ba? Isang barko, ilang palapag, pero amoy na amoy mo yung tae doon, kapatid. Tama po ba? Amoy na amoy mo yung pupo ng mga Baka kung ako yun, di ako makatiis. Kailan lang nagbukas si Noah ng bintana. Pero, hindi nagreklamo si Noah. All those months, all those days, kapatid, he has this unwavering faith before God. Kaya, ang tagal na natin, ilang taong ka na nasa harapan ng Diyos, ito pa ba ang panahon na mag-waver pa ang faith natin? Di ba hindi? Kaya nga, when we look forward, may countdown tayo, 28 days na ba ngayon? 28 days na lang. Dapat excited tayo. Amen. Hindi tayo ang nararamdaman. Let us not waver. Kasi ang sabi ng Lord, para maging maganda ang buhay natin sa harapan niya, walk with unwavering faith. Praise God. Pag titignan natin ang cost, nung nandyan ako, nag-usap mo kami ni Pastor J. Sabi ko, Pastor J, 80% kakainin ng pagkain. Pagkain talaga. Then the rest sa ibang cost na. Pero ang pagkain talaga, ang kakain ng malaking budget.
Bakit gusto natin ng mas marami? Because this is once in a lifetime opportunity, kapatid, na maka-reach out pa tayo. Na hindi lang tayo ang ma-save by grace, kundi doon sa lahat ng ma-invite natin, they will receive the grace of God, and therefore their life will be beautiful also. Amen po ba? Kaya nga po, Noah and his family held on to God's promises. Paano tayo? 28 days, mag-countdown tayo. Every day, mga panghawakan mo salita ng Diyos. Every time maiisip mo, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ako po, nakasurvive ako sa buhay. Every day, naghahawak ako sa harapan ng Diyos. Pag pakiramdam ko, overwhelming ang buhay. Philippians 4:17. Pag may sakit, Isaiah. Amen. Ano pa? Lagi kong sinasabi, Jehovah is my Jireh. Jehovah is my Rapha. Jehovah is my Shalom. Jehovah is my Nisi. Lagi ko sinasabi, ganun din sa buhay ni Noe. In all those days, ang pinanghawakan nila, salita po ng Diyos. Ganun din dapat sa buhay natin. Kung ano man ang pinagdadaanan ng church ngayon, ng ministry ngayon, dahil nakafocus tayo sa ating 25th anniversary, we walk with unwavering faith. Panghawakan natin. Kung ang Diyos ang nag-utos niyan, ang Diyos ang magpapatupad niyan. Amen? Kung ang Diyos ang nagsabi niyan, tapat ang Diyos, siya magkakaloob niyan. Kaya nga ako, excited ako. Excited. Kaya nga iba, no? Sobrang excited. Meron na sila, naririnig ko, naipon na nila yung kanilang pledges. Praise the Lord. See? Bakit naipon nila agad yun? Bakit naibigay nila agad yun? Kasi naka-inline sila. Amen? That reminds me, meron din akong pledge. Hallelujah. Sabi ko, Lord, pagpalain mo pa para madagdagan ko pa. Bakit? Kasi alam ko kung gaano kalaki ang needs. Dapat ganun po ang puso natin. Amen. Tayo. Dahil kung mahal natin ang church, mahal natin ang Diyos, mahal natin pangunguna natin, samahan natin sila sa problema. Hallelujah. Hindi lang sila ang bibit-bit ng bigat. Tayo din. Amen po ba? Walk with unwavering faith. Sabi po sa Hebrews 10:23, let us hold unwaveringly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Amen. Amen po ba? Alam natin na this year is the 25th anniversary. Beforehand, nagplano na ang Diyos niyan. Beforehand, alam na ng Diyos yan. Kaya nga na-receive ng mga leaders natin. Amen po ba? Yan. Kaya, kapatid, once again, I remind you, sumakay tayo sa barko. Huwag tayo yung baka isa ka sa gumagawa si Noah ng barko, ikaw naman yung doon sa kabila, tanggal ng mga kahoy doon. Amen. Makisabay po tayo. Buuhin natin ang barko sa harapan ng Diyos. Amen. Kasi alam niyo po, we have to anchor ourselves in the promises of God. May kung sino man lang nag-waver ngayon, kaya pa ba? Kaya nga, lagi ko sinasabi, baka pag nagtumpok-tumpukan kayo, sasabihin, ang laki ng gastos, ang laki ng kapatid. Let me remind you, kung galing sa Diyos ang plano niya, ay huwag kang kukontra. Hallelujah. Kasi nakikinig ang Diyos. Ikaw ba, sa palagay mo matutuwa ang Diyos na tayo nagsabi na, Bishop Ross, ito ang gagawin niyo sa 25th anniversary niyo. Tapos ikaw, kumukontra ka doon sa pinapagawa ng Diyos, nakakatakot yan. Kaya kung may pagdududa ka, deal it with the Lord. Tanggalin mo sa Lord, tanggalin mo yung pagdududa ko. Hayaan mo maging isa ako sa kanila. Amen? So, a beautiful life is a life that does not waver. Yun pala yun. Kaya nga sabi ko, Lord, kung may mga panahon pala na hindi ako nag-waver ng faith, mas maganda ang buhay ko. Amen? Kung hindi ko pinagdudahan ang calling ko noong 2012-13, malamang mas maganda ang buhay ko. See? Kaya nga, kung ano tayo ngayon, result tayo ng mga desisyon natin eh. Pero, maganda pa rin naman, yun nga lang, is that, pag hindi ka talaga sumunod, at yung faith mo, hindi talaga naging unwavering, yung ganun pa yung faith mo, kapatid, you will never receive the fullness of blessing. Kaya po, bilang conclusion,
Noah and his family started the journey with God's word. Nasa Genesis chapter 7 verse 1. Nag-umpisa sila sa salita ng Diyos. And the Lord said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Alam nyo, they ended the journey with the word of God. Genesis chapter 8 verse 22. As long as the earth endures seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Amen. You see, sa buhay natin, nung tinanggap natin yung Panginoon, we receive. Anong pinanghawakan natin? Promises of God. Now, as we walk in this life, a journey natin with the Lord, ang pinanghawakan natin promises. Kaya lagi natin, and in this life, we will end with God's promises. Kaya nga po, again, in conclusion, before I end this, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen. And every time may mga challenges, kapatid, tayo po talaga yung mananagana. Bakit? Kasi nga, kukupas ang lahat pero ang pangako ng Diyos hindi. Ang salita niya hindi po. Kaya ako, nananampalataya ako, kahit anong mangyari, we will have a successful, hindi lang tayo makakaraos, kundi mananagana tayo sa June 21. Amen. At sasabihin ko pa, idideklara ko by faith, hallelujah, I will not be the same Pastora Sandra 15 years ago. Nung panahon, nagduda din ako na, makakakain pa ba sa restaurant? Kaya nga po, alam nyo, si Mami, sinasama niya ako, hindi ako sumama. Hallelujah. Ganun kababa ang faith ko dati. Kaya, alam mo, hindi ako nakakain sa restaurant. See, magkaiba, di ba? Ang hirap pala pag may, ano ka, wavering faith ka. Nagdududa ka. Kung hindi sana ako nagduda, kasama kami doon sa kumain. Nagduda ako. Kaya ngayon, hindi po ako magdududa. Ganun. Mas mayaman ang Diyos natin. Sabi nga natin, pinagpala tayo. Ang liit niyan kumpara sa pananampalataya natin. Kaya salamat sa Diyos sa nakabuo na. So, mga nakabuo na, mga pwede pa kayong magdagdag, di ba? Mas masaya pag mas marami. Amen. Hallelujah. Hindi Pastora Perla. Kasi, di po ba, kung nabuo ko na, may 30 days pa, malamang makakabuo ka pa. Amen. Kasi mas masarap, kapatid. Pag ang pagbibigay mo po, yung fullness din, amen po ba? Kasi kaya nga po, sinasalis ko rin ang sarili ko, Lord, make me able. Wala akong kakayanan, aminin ko. Nagre-review ang anak ko, ang gastos. Pero sabi ko lang, Lord, make me able. Wala pa po akong allowance sa travel ko. At imagine mo, aalis ako ng kung ayun sa payday, kapatid. At OFW, at kung beses ka lang sasahuran. Pero sabi ko, Lord, make me able. Amen? So, when all you have right now is the Father's promise, you have everything. Amen? Kung ang meron ka ngayon ay pangako ng Diyos, you have everything. Kaya po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po, Diyos, sa umagang ito, Lord God, that you revealed beautiful things upon us. Salamat, Lord, dahil nagsalita ka, Panginoon, at inulit mo, sinabi mo sa kalagitnaan to na hindi ang tao ang nagplano, kundi ikaw. Kaya salamat, Lord, dahil sa revelation na yun na nagbibigay sa amin yun ng kalakasan na kung ikaw ang nagsabi, Lord, salamat at nakakasunod kami. At sa mga kapatid namin, Lord God, my brothers and sisters, Lord, na hindi pa naka-inline, Panginoon, sa vision na to, I pray, Lord God, make them able, Lord. I pray by your grace, Father God, abutin mo sila para, Lord God, sila din ay managana, Panginoon. Sila din, Lord God, ay makareceive, Panginoon, ng fullness of your blessing. And right now, Lord, I declare, Panginoon, kasama lahat ng kapastorang kapatid ko, Panginoon, sa kalagitnaan ito, we declare by faith, Lord God, all is well, all is provided in the name of Jesus. Tinutuldukan ko na, Panginoon, anumang pagdududa. Tinutuldukan ko, Panginoon, anuman, Lord God, kakulangan sa pangalan mo, Panginoon. And I declare victory upon victory in the name of Jesus Christ. Salamat po, Diyos. Patuloy ka pong maitaas, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na mula sa oras na to, Lord God, mananagana kami ng mananagana, O Diyos. Dahil tunay nga, Lord God, maganda ang buhay namin dahil sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Father God. To you all the honor and worship belongs in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Let us all say amen. Hallelujah.
Amen, amen. Praise God. Wala na akong idadagdag. At talagang naunawaan natin ang mensahe. Sakay na tayo sa barko. At huwag tayo papayag na maiwan. Sige po, binabalik ko na po sa ating MC gawain. Pastora Lian, nak. Hallelujah, purihin po ang Diyos.